Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3111. Sa oras na ito, si Chester ay naupo doon at hindi mapigil ang huminga ng malalim, ang kanyang kalooban ay napakasalimuot. Sa nagdaang ilang araw, sinusubukan ni Chester na pagtatalo sa kadena ng bakal, ngunit siya ay masyadong mahina at nabigo. Ginawa nito si Chester na inis, at kung ano ang hindi maipaliwanag na nabalisa siya ay ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan niya at ni Pluto ay tila nangyari. Iba't ibang. Sa oras na ito, hindi alam ni Chestet na maraming mga bagay ang nangyari sa nagdaang ilang araw. Nilamon ni Donog ang kapangyarihan ni Pluto at pinalitan siya ng bagong Pluto. Siya. Nang si Chester ay madilim at nalulumbay, sa sandaling ito, narinig ko ang isang tunog ng mga yabag sa labas, napakagaan. Kaagad pagkatapos, ang pinto ng piitan ay itinulak bukas, at ang isang figure ay lumakad papasok. Ang bisita ay tila isang mata na daga ang ulo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng tuso. Ito ang sinalaygan ng puting kabayo na si Huang Qiang. Pagkakita kay Huang Qiang, lihim na nakasimangot si Chester. Palace Master Chester. Nang makarating siya sa harap, pinisil ni Huang Qiang ang isang ngiti at nalugod, ano ang pakiramdam mo pagkatapos na nandito ka ng ilang araw? Biro ni Chester, kung makikita mo akong nagbiro, kung gayon ikaw ay nabigo. Matapos isara sa loob ng 10 at kalahating buwan, hindi maaaring mamatay si Lao Su. Panipi. Ang puting kabayo ay malas at kasuklam-suklam, at si Huang Qiang ang kanyang minion. Natural na hindi magkakaroon ng magandang mukha si Chester. Si Huang Qiang ay napahiya nang makita niya ang ugali ni Chester, ngunit tumawa pa rin siya at sinabi, Palace Master Chester, huwag kang napakalayo, ang mga sakop mo ay naririto upang alagaan ka. Sinabi ito, si Huang Qiang ay mukhang seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuso. Ang Huang Qiang na ito ay likas din sa tuso. Walang balita tungkol sa puting kabayo sa loob ng ilang araw, at bigla siyang naging ayaw, at nais niyang hanapin si Chester para sa ilang benepisyo. May pakialam sa akin. Narinig ito, hindi mapigilan ni Chester na mapangutya, huwag kang pumunta. Sa isang ito, pag-usapan natin, ano ang sasabihin sa iyo ni Bayman na gawin sa akin. Palace Master Chester. Nagmamadaling sinabi ni Huang Qiang, hindi iyon ang puting kabayo na nagpadala sa akin, ngunit napunta ako sa iyo ng mag-isa. Pinag-uusapan ito, ang White Horse ang pumalit sa posisyon ng Lord of the Palace at ikinulong ka. Ito ay ganap na isang krimen, at ang mga nasasakupan ay matagal nang hindi nagawa panindigan mo. Sa pagkakataong ito ay sumabak ako at binalak na iwan ka. Mag-isa. Talaga. Tumingin si Chester kay Huang Qiang pataas at pababa, at gaanong sinabi, natatakot ako na hindi ito ganoon kasimple, tama. Chester pinag-isipang mabuti, at sa isang tingin, nakikita niya na may ibang plano si Huang Qiang. Hoy! Si Huang Qiang ay ngumiti at sumandal, ang Palace Master ay talagang may pag-iingat, oo, ang kanyang mga nasasakupan ay may labis na peligro, syempre, may kondisyon, basta maipasa mo ang pamamaraan ng paglipat ng mga bulaklak at mga puno. Sa akin, hinayaan ko lang kayo, paano ito? Panipi. Oo, layunin ni Huang Qiang na makuha ang pamamaraan ng paglilipat ng mga bulaklak at puno. Dapat mong malaman na ang paglilipat ng mga bulaklak at puno ay ang lihim na libro ng Coral Palace. Tanging maaaring magsanay ang master ng palasyo. Matagal na itong hinaanggad ni Huang Qiang. Narinig ito, ang lugar ay tumawa ng malakas, masyadong tamad na kalokohan. Ikaw ay isang walang kahihiyan na kontrabida, nais din ng Palace of Eternal Youth, na ang bayan ay magpadala ng kanyang mga lihim na mabilis na gamulong, hindi ko pinapayagan ang maruming mata. Isang pangungusap, masidhing, ganap at walang awa. Ang mukha ni Huang Qiang ay biglang nagbago, labis na pangit, at sabay na inis sa galit. Sa susunod na segundo, mapanglo ang mukha ni Huang Qiang at nahayag ang kanyang tunay na mukha. Hinugot niya ang kanyang punyal at idiniin ito sa puso ni Chester. Masungit niyang sinabi, hindi ko alam kung paano itaguyod, Chester, sa palagay mo ikaw ay ang Panginoon pa rin ng palasyo ng mahabang buhay. Ngayon ay isa lamang ito. Ito ay isang bilanggo lamang, at mabilis na ibigay ang lihim na libro, kung hindi, hahayaan kitang mamatay ng walang lugar na mamamatay. Gayunpaman, Chester ay hindi nang panik sa lahat, ngunit tinitigan siya ng
malamig na may paghamak sa kanyang mga mata. Naghahanap ng kamatayan. Ang titig ni Chester ay ganap na nagalit kay Huang Qiang at sa isang pag-iyak, ang punyal ay sinaksak ng matindi. Nang makita na usok na ng punyal ang kanyang puso, ang mga kamay at paa ni Chester ay nakatali sa mga tanikala, hindi na makalaban, kaya't binilisan niya ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, nakarinig ako ng isang malulutong na tunog, at pagkatapos ay nasira ang tanikala na bakal sa kamay ni Chester. Kabanata 3112. Nang makita na ang tanikala ng bakal sa kamay ni Chester ay hindi sinasadyang gupitin niya, nagulat ang katawan ni Huang Qiang at agad siyang natigilan. Walang hiya na kontrabida. Sa sandaling ito, galit na sigaw ni Chester, biglang itinaas ang kanang kamay at hinampes ng palad si Huang Qiang. Matapos makulong ng napakaraming araw, si Chester ay labis na mahina, ngunit ginawa niya ang makakaya sa palad na ito. Boom! Si Huang Qiang ay hindi pa nagpapabagal, at walang oras upang umiwas. Ang buong tao ay sumigaw at lumipad ng direkta, lumilipad ng isang buong 10 metro. Ang layo, at sa wakas ay hinampes ang pader sa pasukan ng yungib bago lamusong ng mahina. Off! Sa oras ng paglanding, nagbuhos ng dugo si Huang Qiang at nawalan ng hininga. Hindi niya inaasahang mamamatay siya, nagsikap siya upang makakuha ng mga benepisyo mula kay Chester, ngunit siya ay nagwasak sa sarili at nagpakamatay. Pinatay niya si Huang Qiang gamit ang isang palad at ang natitirang panloob. Nalakas ni Chester ay halos maubos, at siya ay masyadong pagod na umupo at humihingal. Matapos magpahinga sandali, dahan-daang tumayo si Chester, kinuha ang punyal na nahulog sa lupa, at pinutol ang tanikala na bakal sa kanyang paa. Pagkatapos maghanda na umalis sa kuweba. Boom! Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang isang dagandong mula sa pasukan ng yungib. Ang putik at graba ay bumagsak. Ang buong yungib ay biglang gumuho, at ang pasukan ay biglang nasara. Malinaw na ang lungge na ito ay matagal nang nawala. Ngayon lang, napailing si Huang Qiang ng isang palad at tinamaan ng pasukan, dahilan upang gumuho ito. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, si Chester ay takot at nais niyang umiyak. Nang walang luha, akala ko maaari kong kunin ang pagkakataon upang makatakas, ngunit hindi ko. Inaasahan na siya ay ganap na nasa desperasyon. Ito na ba ang tadhana ko? Sa sandaling ito, si Chester ay puno ng kapitan, umatras ng ilang mga hakbang, at sumando sa pader ng bato, pakiramdam ng sobrang sama. Woo! At sa sandaling ito lamang, nakarinig ako ng isang piraso ng rubble na dumula sa pader na bato sa likuran ko, na inilalantad ang isang butas na kasing laki ng kamao. Si Chester ay natigilan, hindi sigurado, malinaw na naramdaman niya na mula sa pasukan ng yungib, mayroong isang mahinang hangin na hamihip na naglalantad ng isang pahiwatig ng malamig na hangin. Kakaibang, may iba pa sa inabando ng kuweba na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, kaagad na naglupisay si Chester na may isang sandang sa kanyang kamay, at sinimulang gupitin ang butas. Sa maikling panahon, ang butas ay lumalaki at lumalaki. Sa sandaling ito, nagulat si Chester nang makita ang sitwasyon sa loob. Tuluyan nang natigilan. Nakita ko na ang mga hakbang ay paunti-unti nang nakababa. Hindi ito natural na kuweba, ngunit isang lihim na kalsada. Nakita ni Chester na ang mga dingding na bato sa magkabilang panig ay tinatay ng mga primitive na pattern na halatang luma. Sa pagtataka, direktang lumakad si Chester. Habang lumalakad ako pababa, mas nagulat si Chester. Ang mga hakbang sa harapan ko ay hindi ko makita ang wakas, at hindi ko alam kung gaano sila katagal. Hindi lamang iyon, mayroon ding isang mahina na pinatay na kapaligiran sa malamig at malamig na kapaligiran. Hindi ko alam kung gaano ito katagal. Sa wakas, naabot ni Chester ang dulo ng mga hagdan na bato. Si Chester ay tuluyang natigilan sa eksenang nasa harapan niya. Kabanata 3113. Ipinakita sa harap mo ay isang malaking bukas na espasyo. At sa paglilinis na ito, mayroong isang itim na hukbo na maayos na nakapila, isang pulutong ng daan-daang libo, lahat ng pulang dugo na itim na nakasuot, may hawak na isang itim na bakal na mahabang kutsilyo, nakamamatay na lingyon. Ito, paano magkakaroon ng isang malaking hukbo sa ilalim ng lupa sa lihim na kalsadang ito? Nagulat, tuluyan ng nabigla. Di nagtagal, nag-react si Chester at nalamang may mali. Nakita ko ang hukbo sa aking harapan. Mga sundalo na nakasakay sa mga itim
Nakabayo, maayos na nakaayos, ngunit hindi pa rin gumagalaw, tulad ng mga eskultura. Ang bawat sundalo ay masungit, ngunit ang kanyang mukha ay isang patay na kulay abo. Halatang namatay. Matapos ang mahabang panahon, ngunit ang katawan ay nagpakita. Walang mga palatandaan ng pagkabulok, tila maaari siyang mabuhay muli anumang oras. Sa harap ng hukbo na ito, mayroong isang malaking platform ng bato kung saan nakalagay ang isang simbolo ng tigre at isang dami ng mga teksto. Si Chester ay lumakad ng nagtataka, inilalahad ang teksto, binabasa ang salita sa pamamagitan ng salita. Ang pangalan ko ay si Mayunfei, General Duojo. Xuanjie, Duojo. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Chester ang kanyang utak na umuungos. Si Chester ay pamilyar sa mga sinaunang libro at minsan ay nabasa ang isang makasaysayang dokumento sa Timog Cloud Continent. Malinaw niyang naaalala na bago ang kasalukuyang pamilya ng imperyo ng South Cloud, mayroong isang dinastiyang Duojo na namuno sa kontinente ng South Cloud sa halos 1,000 taon. Sa oras na iyon, ang dinastiyang Duojo ang dinastiyang dating nagtatag ng isang misteryosong nakabaluti na kabayo na tinawag na Blood Buddha. Ang dugong Buddha na ito ay matapang at hindi magagapi, at ang pinuno ng dugong Buddha ay tinawag na Admiral. Nang maglaon, nahulog ang dinastiyang Duojo, at ang madugong hukbo ng Buddha na misteryosong nawala din. Maaaring ang hukbo sa harap mo ay ang Blood Buddha. Nagulat, tinignan ni Chester at nagpatuloy na basahin, kamakailan, narinig ko ang paghihimagsik ng Long. Pinangunahan ko ang lahat ng mga general na magmadali upang suportahan ang kabisera ng imperyo sa hangganan. Paano ko nalaman na habang nagpapahinga sa daan, ako ng mga tiktik ng Long sa hukbo? Walang sino man ang nakaligtas sa pagkalaso ng 180,000 sundalo, at hindi ako. Tumingin sa aking mga mata. Panipi. Matapos, ang mga rebelde ng Long ay sinakop ang trono, upang pigilan na mailantad ang iskandalo, inilibing ko sa lupa ang lahat ng aking 180,000 sundalo. Tuldok-tuldok, ako at ang mga sundalo, nabigo na bayaran ang biyaya ng emperador, namatay sa galit, namatay sa mga hinaing, at naghintay lamang ng isang araw upang makita ang araw muli. Panipi. Sa pagtatapos ng pagbabasa, nanginginig ang pangit na buhok ni Chester, at mahirap na huminahon ng mahabang panahon. Hindi katakataka nakakaunti ang mga sinaunang libro tungkol sa Xuanjie, Iron Agent sa mga makasaysayang aklat. Lumabas na noong nawasak ang dinastiyang Duojo, ang mga sundalo ng Blood Buddha ay nalisan ng kaaway gamit ang kasuklam-suklam na paraan, at pagkatapos, lahat sila ay inilibing. At ang 180,000 sundalo ng Blood Buddha na ito ay namatay dahil sa galit, at ang kanilang mga phantom ay nagpatuloy pagkatapos ng kamatayan, na humantong sa bangkay na hindi nabubulok sa libu-libong taon. Pinag-uusapan ito kung dati ay hindi ito malalaman ni Chester, ngunit pagkatapos niyang maging messenger ng Pluto, marami siyang mauunawaan. Halimbawa, ang sundalo ng Blood Buddha na nasa harapan niya ay namatay dahil sa kanyang galit. Matapos ang kamatayan, ang aswang ay hindi umalis sa katawan, nalilikha ng eksena sa harap niya. Nang si Chester ay palihim na nagbubuntong hininga, bigla, ang madugong mga sundalong Buddha sa madla, na may isang malamig na ilaw na nagniningning sa kanilang mga mata, direktang nakalock si Chester. Paula! Biglang nilok ng maraming mata ng mga namatay, nanginginig ang puso ni Chester, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Bagaman ang mga sundalong ito ng Blood Buddha ay matagal ng patay, mayroon pa rin silang kamalayan dahil sa kanilang mga hinaing at mga nagtatagal na espiritu. Lubos na nakakasakit ang pagkapasok ng hindi sinasadya sa kanilang natutulog na lugar. Tumawag ka. Nagpanik, sinubukan ni Chester ang kanyang makakaya upang pakalmayan ang kanyang sarili. Matapos huminga ng malalim, walang malay niyang kinuha ang entablado ng tigre sa entablado bilang sandata, at kinakabahan na sinabi, mga tagapangalaga ng Blood Buddha, hindi ko sinasadya na makasakit ng loob, napunta lang ako dito nang hindi sinasadya. Naaawa ako sa karanasan mo, ngunit ang mga bagay sa nakaraan ng matagal. Dapat ka ring magpahinga sa kapayapaan. Sa mga salitang ito, ang teksto ay magiging pangit na charms na nakatayo sa harap, upang maiwasan ng dugo lumulutang sa harap ang kanyang katawan, na wala ito. Sa aking paghukay ng butas ngayon lang, kaya magagamit ko lang ang mga charms ng tigre bilang sandata. Putong. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Chester ay ang dagwang hukbo ng Buddha sa harapan niya ay hindi umaatake, ngunit isa-isang yumuko at lumuhad ng diretso sa
Kanya, ito. Oras na ito, si Chester ay tulala ng tuluyan. Ang daan-daang libong mga tropa ay nakaluhod sa harap niya. Napakagulat nito. Mahirap pakalmayan ang sinumang gumagawa nito. Ano ang nangyayari? Makalipas ang ilang segundo, nag-react si Chester, nakikita ang alindog ng tigre sa kanyang kamay, at agad na naintindihan. Kabanata 3114. Sinasabing ang mga sundalo ng Blood Buddha ay mahigpit na disiplinado at isinasaalang-alang ang mga utos ng militar tulad ng isang bundok at ang simbolo ng tigre ay sumasagisag sa kataas-taasang kapangyarihan ng monarkiya. Hawak ang simbolo ng tigre sa ang kanyang kamay, siya ay natural na tinutukoy ng mga sundalong dugong Buddha na ito bilang pinuno-pinuno. Unawain ito, nagulat at natuwa si Chester. Lahat ng mga general, bumangon ka. Sa susunod na segundo, nalinis ni Chester ang kanyang lalamunan at dahan-daang sinabi, haha. Pagkahulog ng boses, daan-daang libong mga dugong sundalong Buddha ang sabay na tumayo at walang tugon at ang buong katawan ay napuno ng walang buhay na lamig. Ngunit ang momentum ay nakakagulat. Kung may mga ibang tao sa malapit, tiyak na matatakot ka sa eksenang nasa harap mo. Hindi ka panipaniwala na ang isang hukbo na namatay sa libu-libong taon ay maaari pa ring sumunod sa utos, ngunit nangyari ito. Tuldok-tuldok-tuldok, sa kabilang panig, sa hangganan ng South Cloud Continent, Longmen Pass. Ang Longmen Pass ay isang kuta sa hangganan sa Southern Cloud Continent. Mapanganib ang kapaligiran, madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Mayroong isang tao bilang isang pass, at kilala ito bilang Wanfo. Gayunpaman, sa oras na ito, ang buong Longmen Pass ay nababalot ng malaking gulat. Nakita ko na sa ilang higit sa 10 milya sa labas ng lungsod, ang siksik. Nahukbo ng kamatayan ay patuloy na nagtitipon at ang hininga ng kamatayan ang bumalot sa buong mundo. Sa tore ng Longmen Pass, ang mga tagapagtanggol ni South Cloud ay naghihintay sa buong labanan, ngunit ang mukha ng bawat kawal ay puno ng gulat mula sa ilalim ng kanyang puso. Ang hukbo ng kamatayan sa harap mo, kahit na ang matapang at nakikipaglaban na tribo ng Raksha ay hindi maaaring pigilan sila, paano posible na talunin sila ng isang maliit na gate ng dragon. Upang mapaglabanan ang hukbo ng kamatayan, ang mga tao sa Longmen Pass ay lumikas lahat sa ilalim ng pag-aayos ng mga nagtatanggol na general. Hindi lamang iyon, ang iba't ibang mga sekta ng mainland ay nagsuportahan din ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, sa opisyal na kalsada sa hilagang kanluran ng Longmen Pass, si Daryl at lahat mula sa Yvette ay mabilis na darating. Pumunta ako. Sa sandaling ito, pagtingin sa Longmen Pass na hindi kalayuan sa harap mo. Hindi mahalaga na Daryl o Yvette, lahat ay natigilan. Nakita ko na sa pader ng Longmen Pass, lahat ng mga sundalo na nakatayo ng siksik ay pawang mga sundalo na isa-isang may hawak na mahabang mga kutsilyo. Ang Longmen Pass sa oras na ito ay masasabing mababantayan, tulad ng isang pader na tanso at isang pader na bakal, walang langaw na maaaring lumipad. Sa malawak na bukid ilang milya ang layo mula sa Longmen Pass, halos 1 milyong puwersa ng kamatayan ang nagtitipon. Ang mga puwersang ito ng kamatayan ay ang lahat ng mga tao na namatay sa Chaos Mountains 3 taon na ang nakakaraan. Ang ilan ay mga sundalo mula sa mainland, at ang ilan ay mga mandirigma ng tribo. Raksha nagbibigay ng pakiramdam na nasa impyerno. Sa isang malayong distansya, maaari mong pakiramdam ang isang malakas na hininga ng kamatayan. Ang jack na ito ay nagtipon ng maraming patay na sundalo. Matapos ang ilang segundo, bumagal si Daryl, binati ang lahat sa Yvette, at dali-daling pumasok sa Longmen Pass. Nang makapasok ako sa loob, nakita ko na maraming mga sekta ang darating. Kasama ang daan-daang libo, ngunit nawala ito kumpara sa hukbo ni Jack na milyon-milyong pagkamatay. Kakaiba. Tumingin si Daryl sa paligid, hindi lamang lihim na nakasimangot, ngunit ang timog na hangganan ng ulap ang nakataya, bakit hindi niya nakita ang emperador at si Quincy? Sa oras na ito ay hindi alam ni Daryl na ang emperador at si Quincy ay nabilanggo ni Long Yao Tian. Basag. Tulad ng pag-ungol ni Daryl ng palihim, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag na nagmumula sa labas ng lungsod, at pagkatapos ay may sumigaw, mabilis. Tumatawag ang kabilang partido. Narinig ang tunog, lahat ng mga martial arts masters ay nagulat, at pagkatapos ay lumipad sila at dumapo sa pader ng lungsod, naghahanda upang simulan. Upang makilala ang kaaway. Whoosh! Hindi masyadong makapag-isip si Daryl, hinimok siya ng kanyang panloob na puwersa na lumipad ng mataas sa kalangitan, pagtingin sa labas ng lungsod, at nakita
niya ang hukbo ng milyon-milyong pagkamatay na unti-unting sumusulong. Narito ako upang makita kung gaano katindi ang lakas ng mga sundalong ito. Ng kamatayan, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl at pagkatapos ay winagaway niya ang pininturang halberd ni Fang Tian at isang dagwang ilaw ang nakakubkob, pakikipaglaban sa dugo sa lahat ng direksyon. Umungal si Daryl, nagpinta si Fang Tian ng isang halberd at diretso na itinuro ang hukbo ng kamatayan. Kabanata 3115. Ang madugong ilaw, tulad ng isang kulog at kidlat, ay sumilip, sumabog sa hukbo ng milyon-milyon. Nagkaroon ng isang marahas na dagindong at halos isang libong namatay na mga sundalo ang inalog. Nakikita ang eksenang ito maging ang mga tagapagtanggol ng Longmen Pass o ang mga pangunahing sekta, labis silang nasa sabik. Karapat-dapat itong maging sect master ng Elysium Gate na may isang malakas na lakas. Ang hukbo ng mga pagkamatay na ito ay hindi dapat matakot sa lahat. Haha, Daryl, tutulungan kita. Sa sandaling ito, tumawa si Dax, ang kanyang buong katawan ay napuno ng espiritu ng pakikipaglaban at siya ay lumipad ng paitaas sa kalangitan, may hawak na isang palakol na palakol, pumutok ng mga gininto ang ilaw at sumabog patungo sa hukbo ng milyon-milyon. Boom boom boom. Sa isang dagindong, isa pang piraso ng hukbo ng milyon-milyong pagkamatay ay nahulog, halos 10,000 katao. Nang makita ang eksenang ito, nagngitian sina Daryl at Dax. Ano ang hukbo ng kamatayan ay hindi mahina. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Isa-isang tumayo ng nanginginig ang mga napatay na sundalo. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay mukhang nakakagulat, ngunit walang bakas ng dugo na dumadaloy. Malinaw na, ang pagsiklab ni Daryl at Dax ngayon lamang ay hindi naging sanhi ng pangunahing pinsala. Bigla, ang buong Longmen Gate ay nagsara sa isang kaguluhan, at lahat ay natigilan. Ano ang nangyayari? Hindi ba pwedeng pumatay ang mga namatay na hukbo na ito? Kasabay nito, sina Daryl at Dax, na nasuspine sa kalangitan, ay palihim na nakasimangot, ang kanilang mga mata ay puno ng solemna. Kung hindi ka mamatay ng ganito, paano mo ito lalabanan? Hahaha, sa sandaling ito, biglang tumawa. Pagkatapos, nakita ko ang isang figure na mabilis na lumilipad sa hukbo ng kamatayan, isang itim na nakasuot, isang baliw na itsura, si Jack iyon. Daryl. Sa oras na ito, si Jack at Daryl ay nakaharap sa hangin, ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Ang tribo ng Raksha ay natalo, at hindi ka magiging kalaban ko. Kung magkaisa ka sa syudad, dapat kang sumuko ng masunurin. Pagsuko. Narinig ito, malamig na ngumiti si Daryl, sinalubong ang tingin ni Jack. Walang takot, at kumalat ang boses sa madla. Jack, pinagkanulo mo ang tribo ng Raksha at sumilong sa Pluto. Hindi na ito isang tao. Sumuko ka, hindi ikaw ay mas mababa kaysa sa iyo. Sinabi niya, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Naghahanap ka ng kamatayan. Namula ang mukha ni Jack nang marinig ito, at naramdaman niyang labis siyang napahiya. Sa kanyang puso, hindi niya naramdaman na nagtaksil siya sa tribo ng Raksha, at ang bibig ni Daryl ay isang taksil na kung saan ay hindi matitiis. Nararamdaman ng galit ni Jack, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at malamig na kinutya, pinagtaksilan mo ang tribo at bumaling sa Hades. Ang mundo ay hindi kinaya. Kahit na mayroon kang isang hukbo ng milyon-milyong pagkamatay, ikaw ay isang mahirap na walang kaluluwang bog. Patayin. Panipi tandang padamdam panipi. Talagang galit na galit si Jack at sumigaw ng galit. Ang buong hukbo ay umatake, at hayaan akong umakyat sa Longmen Pass, walang iniiwan. Ang boses ay nahulog, at ang milyon-milyong hukbo ng kamatayan ay sumigaw. Nagmamadali na parang isang alon. Lumulutang sa hangin si Jack, kumikislap ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Kahit na dumating si Daryl at ang mga pangunahing sekta, hindi nila mapigilan ang kanyang hukbo ng kamatayan. Lahat. Pagkakita ng hukbo ng kamatayan na nagsisiksik, si Daryl ay huminga ng malalim, ibinaling ang kanyang ulo at sinigawan ng mga tao sa Longmen Pass. Ang langit ay mabubuhay magpakailanman, ang kasamaan ay hindi magagapi, pumatay kasama ako. Boses ay nahulog, ang pangunahing mga pintuan at ang mga gwardya sa Longmen Pass, tulad ng lahat sila ay malakas na tumugon matapos mabugbog ng dugo. Oo, ang kasamaan ay hindi magagapi, pumatay. Sa susunod na segundo, ang lahat ay sumugod sa Longmen Pass at lumaban ng matindi sa hukbo ng milyon-milyong pagkamatay. Kabanata 3116.
Si Daryl ay nasuspine sa hangin, pinapanood ang mabangis na labanan sa ibaba, lihim. Na nagulat, nakita ko na ang bawat isa sa mga mandirigma sa kamatayan ni Jack ay labis. Na matapang sapagkat sila ay namatay, walang sakit, at ang ilan ay pinutol ang braso, at kahit walang ulo, ngunit nakipaglaban pa rin sila. Mayroong isang malaking pagkakaiba-iba sa lakas ng dalawang panig. Ang bawat master ng sekta ay kailangang makitungo sa 5 o 6 na sundalong namatay. Kaysa ng espesyal na sitwasyong ito, lahat ng naroon ay medyo walang lakas. Hindi talaga sila mapatay ng mga mandirigmang ito, paano sila makikipag-away? Lihim na nakasimangot si Daryl, sobrang sabik din. Hindi ito gagana tulad nito. Dapat nating hanapin ang kahinaan ng hukbunang kamatayan na ito. Kung hindi, hindi lamang ang Dragon Gate ang hindi mabata, ngunit ang buong Southern Cloud Continent, at maging ang buong mainland, ay mahuhulog sa giyera. Hahaha. Noong lihim na nababalisa si Daryl, nakita niya si Jack na may nakakalokong tawa at diretso ang tingin kay Daryl. Daryl, kitaan mo, walang talo ang aking hukbo, at walang sino man sa mainland. Upang magawa maging, kahit na natalo mo ang hukbo ng New World sa Black Cloud City dati, hindi mo ako mapipigilan, ngayon. Ang araw na kayo at si Jiusho Rivers at Lakes ay ganap na nawasak, mamamatay ka. Ba, ang boses ay nahulog, at si Jack sumiklab ang pigire. Lumabas, dumidiretso kay Daryl. Kung saan man dumaan ang pigire, ang langit ay napunit, at ang buong katawan ay napuno ng isang nakakatakot at masamang kapaligiran. Daryl, ingat ka, ingat ka. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng tao na si Yvette sa ibaba ay hindi mapigilan ang pagbulalas. Bagaman napakalakas ni Daryl, sumilong si Jack sa Pluto, at ang kanyang masasamang gawi ay napakasindek na hindi siya dapat maliitin. Tumawag ka. Nang makita si Jack na sumabog, si Daryl ay hindi man lang nagpapanik. Pagkakita ni Jack na nagmamadali sa harap, nakita niya ang kanyang mga kamay na tumatawid, at isang yin at masamang aura ang sumabog na bumubuo ng isang berdeng apoy sa harap niya na dumidiretso kay Daryl. Mabilis ang pagbaril ni Jack, at walang oras si Daryl na mag-react. Agad, siyang napalibutan ng dagat na ito ng berdeng apoy. Dito, hindi maramdaman ni Daryl ang anumang init, ngunit may isang uri ng nanginginig na gulat sa kanyang kaluluwa. Ito, ang berdeng dagat ng apoy. Hindi kaya, ito ang multo ng impyerno. Nasunog hanggang sa wala ng mga buto. Sandaling ito, sa ibaba marami sa mga tao ang hindi mapigilang mapasigaw sa bulalas, at isa-isang nanginig ang kanilang puso. Sa gulat, lahat ng mga maestro ng sekta na pinakamalapit sa Daryl ay hindi nag-atubiling ilipat ang isa-isa sa kanilang mga pigire na iniiwasan ang mga ito papalayo. Nang makita ang eksenang ito, naging mas mapagmataas si Jack, at biniro ng malakas si Daryl. Daryl, hindi ka na makakapagligtas sa iyo sa oras na ito. Netherworld Karma Fire, tulad ng sinaunang espiritong apoy ng demonyo. Umiiral lamang sa mundo ng aswang kapag sinunog ang kaluluwa at katawan ay susunugin ng walang bakas, napakasindek. Gayunpaman, hindi alam ni Jack na ang Netherworld Karma Fire ay ibang sunog. At si Daryl ay hindi naman natakot. Netherworld Karma Fire. Pagkakita ng nagngangalit na berdeng apoy, mabilis na napalibutan, itinaas ni Daryl ang sulok ng kanyang bibig at sinabing may isang chuckle, Jack, sa palagay mo maaari mo akong patayin sa Nether Karma Fire, masyadong walang muwang iyon. Nang sabihin niya ito, sinunog na ng nakapalibot na Netherworld Karma na apoy ang katawan ni Daryl, at nakita niya na ang buong katawan ni Daryl ay nababalot ng mga berdeng apoy, ngunit ang ekspresyon ni Daryl ay walang kaunting sakit, ngunit nakakagulat na kalmado. Nang makita ang eksenang ito, nanginginig ang puso ni Jack, at natigilan ang buong tao. Si Daryl ay hindi natatakot sa Netherworld Karma Fire, paano ito magiging posible? Sa sandaling ito ay hindi pa alam ni Jack, si Daryl ay nagtataglay ng puting Lotus Cold Fire sa kanyang katawan, na makakapigil sa iba't ibang apoy sa buong mundo, kaya natural na hindi siya natatakot sa kanyang maitim na apoy ng karma. Kabanata 3117. At darating pa ang mas nakakagulat na bagay. Paglalaro sa akin ng apoy, hindi ka kwalipikado. Isang malamig at mapanghamak na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl. Nang mahulog ang tinig, gamit ang kanang kamay, isang puting apoy ang tumalon, mahina na ipinakita ang hugis ng isang lotus na bulaklak. Malamig na apoy ni Bailian. Hahaha. Sumunod na segundo, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay, at direktang binati
Ni Bailian Lengwo ang nakapaligid na apoy ng karma at sinamahan ng isang pagkabigla na palunok ng sobra ang apoy ng karma. Ito, nang makita ang eksenang ito, tulala si Jack, tuluyan ng tumingin ang mga mata kay Daryl, puno ng pagkamangha. Ngunit sa lalong madaling panahon, nag-react si Jack, nagmamadaling. Nagpakilos ng mga masasamang espiritu na alaala ang natitirang sunog ng Nether. Karma, at sumigaw ng sabay, Daryl, kahit na maaari mong harangan ang aking mas mababang karma fire, hindi mo mababago ang sitwasyon ngayon. Ang sinaunang espiritong higanti, sa ilalim ng alulong, lumipad si Jack. Hanggang sa langit at sumigaw, at kasabay nito ang pagsulat ng isang serye ng mga inskripsyong multo sa mundo ng kanyang kanang kamay. Sa maikling panahon, ang langit at ang mundo ay nagbabago, at ang langit ay madilim sa isang iglap. Sa isang iglap ng mata, ang mga masasamang espiritu ay nagtipon ng higit pa. At isang malaking balangkas ang nabuo. Ang balangkas na ito ay 12-12 metro ang taas, puting mga buto, na may malamig na maliliit na ningning sa mga mata nito na may hawak na dalawang mga kutsilyo ng buto. Nakita ang malaking balangkas na ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Laking gulat, malinaw na naramdaman ni Daryl na sa malaking balangkas na ito, mayroong isang nakasisindak na kapangyarihan ng masamang espiritu at ang masamang kapangyarihang kasamaan na ito ay mas malakas kaysa sa Pluto Cauldron. Hindi pa rin alam ni Daryl na si Jack, bilang unang puti ng Pluto, ay binigyan ng mabigat na responsibilidad ni Pluto, kaya nagturo siya ng maraming mga diskarte sa multo sa mundo, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Haring Kenny. Pakikipag-away sa dugo sa lahat ng direksyon. Nakikita ang malaking balangkas na sumugod, hindi masyadong nag-isip si Daryl. Matapos ang isang malakas na sigaw, sumabog ang kanyang panloob na lakas. Mahigpit na hawak ang pininturang halberd ni Fang Tian upang batiin siya, at nakita niya ang isang madugong ilaw. Sumabog, palm unit. Hatiin ang mundo. Boom! Sa paningin na ito, ang pulang-pulang glow ay nakabangga sa malaking balangkas, at isang matinding pagkabigla ang sumilip. Sa loob ng 1 kilometro, napuno ang alikabok, at maraming mga masters ng sekta at mga sundalong namatay ang lahat ay inalog. Sa gitna ng alikabok at usok, tanging si Daryl lamang ang humihilik, at ang buong tao ay napailing din, lumilipad ng higit sa 100 metro bago mahulog sa lupa. Ang katawan niya ay churn ng dugo at ang kanyang mukha ay napakamapatla. Bagaman hindi siya nasugatan, malinaw na nadama ni Daryl na ang kanyang lakas na panloob na lakas ng dantian ay nagpapakita ng mga palatandaan ng karamdaman. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang malaking balangkas na ito na ang lakas ay sobrang kakilakilabot. Daryl, tutulungan kita. Sa sandaling ito, sunod-sunod na umungal si Dax, at ang kanyang figure ay sumabog, hawak ang mahigpit na palakol at dumiretso kay Jack. Napakainit ng pagkatao ni Dax, magkapatid sila ni Daryl, at sa sandaling ito, nang makita na naghirap si Daryl, hindi niya mapigilan. Mahusay na sage. Gayunman, ang ekspresyon ni Daryl ay nagbago, at hindi niya mapigilan ang pagsigaw, huwag kang maging mapusok. Bagaman natanggap ng dakilang sage ang langit na nagbubukas ng, hindi niya talaga naintindihan ang kapangyarihan ng Heaven Sky Axe. Sa nasabing iyon, sasugad sana si Daryl upang pigilan ito, ngunit ang Dax ay napakabilis, at sumugod na siya sa malaking balangkas. Isang pangkat ng mga masasamang gangster, lahat ay namamatay. Umungol si Dax. Binuksan ang palakol at lumipat, palabas na matindi sa malaking balangkas. Clang! Narinig niya ang isang malinaw na malakas na ingay, at ang malaking balangkas ay tinadtad at gupitin upang makabuo ng isang bakas, at ang malaking katawan ay kinilig din. Ito ay tila medyo nahihiya, ngunit sa katunayan hindi ito nakaranas ng labis na pinsala. Sa sumunod na segundo, nagrik ang malaking balangkas, at ang malamig na mga mata ay agad na nakakandado kay Dax. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalis ang malaking kutsilyo ng buto. Dahil malapit ang distansya, walang oras si Dax na umiwas, kaya't siya lamang ang makakagawa. Gamitin ang kanyang axe sa langit upang harangan siya. Boom! Ang malaking buto ng kutsilyo ay nakabangga sa palakol at si Dax ay nakita na lumilipad palabas na tulad ng isang Canyon Ball, Kabanata 3118. Mahigpit na hawak ni Dax ang palakol, nagpupumiglas na tumayo, at mabangis. Na nakatitig kay Jack, laking gulat ng kanyang puso. Kahit na ang Sky Axe ay hindi maaaring gamitin dito, at ang nagtatanggol na lakas ng malaking balangkas na ito ay masyadong abnormal. Haha!
Nakatingin sa malaking balangkas na kanyang ipinatawag at dinurog sa mukha niya sina Daryl at Dax, hindi masabing mayabang na sinabi ni Jack at Bulalas. Kumusta naman ang mga bayani ng mainland? Ano ang magagawa ko sa ang Sky Axe? Hindi, ba pareho ito sa pag-apak sa akin? Matapos bumagsak ang boses, nagbigay ulit ng utos si Jack sa higanting balangkas. Ha! Sa isang iglap, ang malaking balangkas ay tumalikod, ang kanyang mga mata ay nakalok muli kay Daryl, at pagkatapos ay sumugod tulad ng isang maliit na bundok. Sa puso ni Jack, si Daryl ang pinakadakilang kaaway. Pagkatapos pumatay kay Daryl, si Dax ay walang kinakatakutan. Tumawag ka, nang makita muli ang malaking kalansay na nagmamadali, hindi masyadong. Nag-isip si Daryl, hinihimok ang figure na mabilis na umatras, at sabay na binuksan ang bag ng espiritu ng hayop. Haha, Daryl, maaari ka lang bang magtago? Hindi mapigilan ni Jack na manunuyan ng malakas. Huminga ng malalim si Daryl at malamig na sinabi, Jack, hindi ka maipagmamalaki dito. Malakas ka talagang gawin ang malaking taong ito, ngunit huwag kang masyadong magtiwala. Hindi ko ito malunasan. Hindi ibig sabihin na hindi ito kayang pagalingin ng iba. Haha, narinig ito, puno ng pagkasuklam si Jack, naglalaroan ka lang ngayon. Ha! Bago siya matapos magsalita, inirapan niya ang harapan ni Daryl at natigilan. Whoosh! Nakita ko na ang hangin sa harap ni Daryl ay biglang napangit, at pagkatapos ay isang manipis na figure ang lumitaw sa harap ng lahat, isang ice blow na mahabang palda, isang magandang mukha, at isang masikip at perpektong katawan na nagbibigay lamang sa mga tao ng isang uri ng lamig. Malamig na buto. Ito ay si Bing Yao. Mula nang lumabas ang Pluto Cauldron, si Bing Yao ay nagsasaka dahil sa labis na pagkonsumo, at ngayon lamang siya ganap na gumaling. Pinag-uusapan kung saan, hindi balak ni Daryl na humingi ng tulong kay Bing Yao, ngunit ang sitwasyong nasa harapan niya ay talagang hindi mapigilan. Haha, pagkakita kay Bing Yao, kung si Jack man o ang mga tao sa ibaba, natigilan silang lahat. Maraming lalaki ang tumingin ng diretso. Ano ang isang magandang babae, kung ano ang isang malakas na hininga, kung ano ang isang malamig na ugali. Hoy! Sa wakas, natauhan si Jack at tinignan si Bing Yao pataas at pababa. Sino Sino ka? Bilang isang puti na Pluto, malinaw na naramdaman ni Jack na ang kagandahang nasa harapan niya hindi mapigil ang mag-impose. Walang takot, ang lakas na nilalaman sa katawan ay tila nauugnay sa mundo ng aswang. Patakbo na naman itong aso ni Pluto. Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Bing Yao. Habang nagsasalita siya, ang mga kilay ni Bing Yao ay mahigpit na nakakunot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng malamig na ilaw, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, at ang temperatura ay bumaba bigla sa loob ng 1 kilometro ng kanyang paligid. Sa sumunod na segundo, may mga snowflake sa madilim na kalangitan, at sa kalangitan na puno ng mga snowflake, isang malakas na hininga ang mabilis na kumakalma. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, ang mga master ng pangunahing mga sekta na nakikipaglaban sa ibaba ay hindi maipaliwanag na nasa sabik, at sa parehong oras. Dahil biglang bumaba ang temperatura, naging mabagal din ang mga aksyon ng milyon-milyong mga sundalong namatay. Kasabay nito ay naging seryoso ang mukha ni Jack at lalo pang naramdaman ng malaking kalansay ang banta, at umungol kay Bing Yao. Tumayo ka. Sa sandaling ito, isang pangkat ng yelo-asul na ningning ang lumitaw sa harap ni Bing Yao, na sumabog sa nakasisilaw na kinang, at pagkatapos, isang malaking asul na anino ng espada ang nakakulong. Sa susunod na segundo, sumirit ang malaking anino ng espada patungo sa malaking balangkas na nagdadala ng walang katapusang lakas. Nakita ko na ang asul na anino ng Tayback ay parang bulalakaw, halos mapunit ang kalangitan saan man ito dumaan. Sobrang lakas. Sa sandaling ito, nararamdaman ang lakas ng asul na anino ng espada, tuluyan. Nang nawala ang dating pagmamalaki ni Jack, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kakilabutan. Malinaw na naramdaman niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang bagay na makakalaban niya. Anong laking atake? Kabanata 3119. Ano ang pagkabansot nito? Kasabay nito, ang mga masters ng mga sekta sa ibaba ay nagulat din, na tinitingnan ng Bing Yao na lumulutang sa hangin isa-isa, lahat ay natigilan. Boom! Sa sandaling ito, ang anino ng Tayback ay sumabog sa balangkas, at isang marahas na dagandong ang tumunog, at ang malaking balangkas ay umatras ng 12 ng mga hakbang.
Ang balangkas na ipinagtanggol laban sa takot ang mga bitik ay lumitaw, at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Ito ay naging isang tumpok ng basag buto. Tahimik ang madla. Sa sandaling ito, hindi mahalaga na si Daryl o ang mga masters ng sekta. Lahat sila ay hindi mailalarawan na nasa sabik. Mahusay, kung talunin mo ang malaking balangkas na ito, walang alinlangang. Talo si Jack. Ikaw. Bungad din ni Jack nang malapad ang bibig, punong-puno ng lagim. Imposible ito. Sinabi ng kanyang kamahalan na si Hades na sa loob ng mainland, walang makakatalo sa sinaunang espiritong higanti, maliban kung siya ang general o ang emperador na natrap sa kaldero ng Hades. Hindi ba siya? Iisip ng ito, tumingin si Jack kay Bing Yao, tumutulo sa malamig na pawis. Ang iyong oras. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Bing Yao ay nakalok kay Jack, ang boses ay nahulog at isang sumisindek na aura ang sumabog sa katawan ni Bing Yao, na tinamaan si Jack ng isang palad. Ayan yun. Nararamdaman ng kakilakilabot na aura ni Bing Yao, nagulat si Jack, walang oras upang umiwas, kaya't hinawakan niya ng mahigpit ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at sumugod sa unahan. Si Jack sa oras na ito ay hindi naglakas loob na maging pabaya na hinihimok ang lahat ng panloob na paglaban na labanan. Bang! Sa lakas ng palad na nasampol sa mahabang kutsilyo, naramdaman lamang ni Jack ang isang maladagat na lakas na nagmumula sa kanya, na ungol, at ang lupa ay inalog pabalik ng 12 ng mga hakbang, ngunit lumaban pa rin siya bigla. Ngunit ang haba ng kanyang kamay ang kutsilyo ay nabasag. Ang lakas na ito ay sobrang nakakakilabot, na gamit ko na ang lahat ng aking lakas, at bahagya itong harangan. Sa oras na ito ay halos umiiyak na si Jack na walang luha, paano niya hindi aasahan na si Daryl ay maaaring mag-anyaya ng isang nakakatakot na katulong. Lihim na nakasimangot si Bing Yao, nagawang hadlangan ng kabilang partido. Ang kanyang palad, tila maraming nagawa sa kanya si Pluto. Si Daryl, na umatras sa gilid, ay nagpakita rin ng ngiti sa sandaling ito. Haha, si Bing Yao ay gumawa ng isang pagbaril, ang Jack, na ito ay walang alinlangan na mamamatay, at kapag namatay si Jack, ang hukbo ng kamatayan na ito ay isang pangkat ng mga walang ulo na langaw, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Mukhang sinundan mo ang Pluto at natutunan ng maraming kasanayan. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Bing Yao, at sa sandaling bumagsak ang boses, itinaas ni Jack ang kanyang kamay at mahigpit na hawak ang isang ice sword. Ang espada ng yelo na ito ay ganap na nakakubkob mula sa loob, na nagpapalabas ng walang katapusang paghinga ng yelo. Pagkalabas ng tibak, bumagsak muli ang temperatura sa paligid. Gudong. Nararamdaman ang layunin ng pagpatay na tumago sa katawan ni Bing Yao. Malamig na pawis ang noo ni Jack, at hindi niya mapigil ang lunukan ang laway niya. Mas masahol pa, ngayon lang, sinubukan ko ang aking makakaya upang harangan ang palad. Ngayon ang iba pang partido ay seryoso at siya ay patay na. Hindi nagsalita si Bing Yao ng kalokohan, ang kanyang maesla na katawan ay nag-flash, tulad ng isang duwende ng nyebe, isang nakasisilaw na ilaw ng espada ang sumabog mula sa ice sword at sinaksak si Jack. Si Jack ay walang oras upang pag-isipan ito, at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na magbigay ng protection sa harap niya. Bang! Ang ilaw ng espada ay matindi na tumama sa protection na pelikula, at malutong ito. Ang protection na pelikula ay agad na nawasak. Pagkatapos ay sumigaw si Jack, at ang buong tao ay nagulat at lumipad ng higit sa 100 metro ang layo. Pagkatapos ay nahulog siya ng malakas sa lupa. Ngayon lang niya nilabanan ang palad ni Bing Yao, naubos na ng lakas ni Jack. Sa oras na ito, nakaharap sa ice sword ni Bing Yao, hindi niya mapigilan. Puff! Sa sandaling lumapag siya, nagbuhos si Jack ng isang dugo, ngunit ang dugo ay itim. Siya ay naging isang puti na Pluto at hindi na isang tao, kaya't ang dugo ay hindi na maliwanag na pula. Kabanata 3120. Si Jack ng husto, at ang hukbo ng milyon-milyong pagkamatay ay tumigil din. Sa parehong oras, sina Daryl at Dax, pati na rin ang lahat na naroroon, ay nasa sabik din. Jack, sa ilalim ng nakasisigla, anino ng bundok ng hangin patungo sa kalangitan. Na nakadirekta kay Jack ay nagsabi, Jack, sinabi ko, ang basura mo nito, walang magandang wakas. Sinabi ng Daryl na itinuro ng hangin kay Bing Yao na sumigaw, patayin. Direkta siya, panipi. Sa oras na ito, nais ni Daryl na gawin ito mismo, ngunit alam din niya na si
Jack ay isang puti na Pluto na may pangangatawan na naiiba sa mga ordinaryong tao. Sa kanyang sariling kakayahan, hindi niya talaga siya mapapatay, ngunit si Bingsi Yao ay iba, siya ang reyna ng Ming, at maging ang hari ng Ming ay natatakot na. Mabuhay! Nang bumagsak ang boses, ang nakapaligid na Dax at lahat ay nasa sabik din at sumigaw. Oo, pumatay sa kanya. Mga hamak na tao na ito ay isang kalamidad para sa mainland. Ito ay hindi, isang nakakalungkot na mamamatay ka. Direktang bigo ng mga buto at abo. Ang lahat ng pagpatay layunin, Jack, ay sweating at umupo sa lupa, hindi. Tumayo pataas na, tumawag ka, si Bing Yao ay tinitigan si Jack ng mahigpit nang walang anumang pagbabago-bago, malamig at mayabang, ang mga sumisilong sa Pluto ay hindi magtatapos ng maayos. Tanggapin ang iyong kapalaran. Tulad ng sinabi niya, ang figure ay bumaba ng mahina, at hinawakan ni Bing Yao ang ice sword sa kanyang kamay at dahan-dahang lumipat patungo dito kay Jack. Tumakbo ang malakas na hininga sa buong ilang. Gudong! Napalunok si Jack, nanginginig sa matinding gulat. At pagkatapos ay, nagmakaawa ng awa, naguluhan ako sandali at sumilong sa Pluto. Bigyan mo ako ng pagkakataon pagkatapos magdasal para sa susunod. Bagaman hindi sinabi ni Bing Yao kung sino siya, ngunit si Jack ay hindi isang tanga, at mahuhulaan niya ito kapag nakapikit siya. Ang babaeng nasa harap niya ay ang reyna ng Pluto na nakakandado sa kaldero ng Pluto. Maliban sa kanya, walang sino man ang maaaring saktan ng kanyang sarili. Tulad nito sa loob ng dalawang mga stroke. Ang ilang mga bagay ay hindi mai-save ng panghihinayang. Mahinang pagsasalita ni Ming Hao na may isang matatag na tono at walang puwang para sa negosasyon. Nang bumagsak ang boses, ang barakong yelo ay direktang tumusok sa puso ni Jack. Tapos na, tapos na. Nagpanik, pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Nang makita na si Jack ay matutusok na ng ice sword, bigla, isang kakilakilabot na aura ang sumabog mula sa di kalayuan, at kasabay nito, isang malungkot na tinig ang tumunog. Ang mga nasasakupang hinahanap ni Pluto ay talagang mas mababa sa isa. Ang tinig ay nahulog, at isang madilim na anino flash na karaan, pagharang sa katawan ni Jack. Nakita ko ang taong ito na nakasuot ng itim at gintong nakasuot na may pattern na dragon na nakalagay dito, ngunit ang dragon ay mukhang masama, at ang kanyang matikas na mukha ay puno din ng masasamang espiritu. Si Dono Yu ito. Siyempre, si Dono Yu sa oras na ito ay kamukha pa rin ni Florian. Bigla, ang mga mata ng madla ay nakatuon kay Dono Yu, isa-isa nang nagulat. Ito ang taong ito muli, at tila naging mas malakas. Lihim ding nakasimangot si Daryl, tumaas ang kanyang panloob na galit. Baliw, siya ang siyang dumungis sa Saint Orchid, ngunit siya ay nadumihan. Sino ang nagkakagulo? Naghahanap ng kamatayan. Sa wakas, si Bing Yao ang nanguna sa pag-react, malamig na pagsigaw, at diretso itong tinusok. Nang makita ang bilis ni Bing Yao, hindi nagpanik si Dono Yu, sinampal ito ng kanyang kamay at hinampis ito sa dulo ng espada. Klang! Narinig ang isang malinaw na tunog, nanginginig ang katawan ni Bing Yao, at napailing siya ng mahigit 100 mga hakbang, at ang ice sword sa kanyang kamay ay napunit din sa mga piraso. Nang makita ang eksenang ito, parehong nagulat sina Bing Yao at Daryl. Kabanata 3121. Ang lakas ni Bing Yao ay halata sa lahat, ngunit ngayon, ito ay gaanong itinaboy ni Florian gamit ang isang palad na kung saan ay hindi ka panipaniwala. Kailan naging malakas ang lalaking ito? Ikaw, si Jack, na hinarang ni Dono Yu, ay humihimok sa kanyang ulo. Pagtingin kay Dono Yu, maloko siya. Anong nangyari? Bakit nililigtas ng taong ito ang kanyang sarili? At pamilyar ang hininga sa kanyang katawan, eksaktong kapareho nito kay Pluto. Napag-alaman ng mga pag-aalinlangan ni Jack, malamig na sinabi ni Dono Yu. Mga bagay na walang silbi, ang bagong may-ari ay narito, hindi mo ba alam na? Tinatanggap ito, ang bagong may-ari. Narinig ito, ang puso ni Jack ay nagulat, at naintindihan niya sa isang iglap, at mabilis na lumuhad at sumigaw, subordinate Jack, kamahalang Pluto. Narinig ito, biglang sumabog ang madla, at si Daryl at lahat ay nagkatinginan, ganap na bobo. Kahit si Bing Yao ay nakakunot ang noo, nakatingala sa itaas at pababakay. Dono Yu? Nabigla. Ikaw. Sa wakas, nagreaksyon si Bing Yao, nakatingin kay Dono Yu at nagtanong. Nilamon mo ang kapangyarihan ni Hades. Palitan mo siya.
Bahagyang ngumiti si Donuyo at tumango kay Bing Yao, oo, dati. Ang hari ng Pluto ay nawasak sa akin. Nakikita na mayroon kang isang espesyal na ugali, ikaw ang Reyna ng Pluto. Tulad ng inaasahan, ikaw ay malamig at mayabang tulad ng mga alingaw-ngaw. Tulad ng sinabi niya, si Donuyo ay tumingin sa paligid ng madlaat. Nagpatuloy, lahat, hindi ko na ito itinatago. Hindi ako si Florian, ngunit si Donuyo. Nabilanggo ako sa purgatorio ng aswang na walang hanggan, ngunit ako ay isang basbas. Masyadong malaki ang kapalaran, at sa wakas ay nakatakas. Sa pagsasalita nito, nais ko ring pasalamatan si Palas Chester. Hindi ito para sa kanyang tulong, at hindi ako makakatakas mula sa mundo ng aswang. Pagkalabas ko, tumakbo ako sa batang si Florian. Ngayon ko lang nilamon ang kapangyarihan ng Nine Heaven Saints, at inalis ko ang aking katawan sa kritikal na panahon ng pagsasama. Narinig ito, si Daryl o iba pa, lahat sila ay natigilan sa lugar ng mahabang panahon. Ngunit darating ang Diyos, lalo na si Daryl, uminga ang utak niya, halos sumabog. Ito pala, sa katawan ni Florian ang kaluluwa ni Donuyo. Ito ay, si Donuyo ay ang lumaban-laban sa Haring Kenny sa dambana ng panalangin ng South Cloud Imperial Palace. Bukod dito, nilamon ni Donuyo kalaunan ang kapangyarihan ni Pluto. Sinabi lamang niya ang lahat ng totoo, gusto mo ba? Haha, nang palihim na nagbulang-bulungan si Daryl, malamig na ngumiti si Donuyo. At nagpatuloy, hindi mo kailangang hulaan, ang dahilan kung bakit ako, sinabi ang lahat ng paglabas nito, nais kong maghintay ka at mamatay ng malinaw. Dahil ang nakaraang Pluto ay nagbigay daan sa akin, paano ako makakapagbigay ng kalahati? Nahulog ang tinig, at ang mga mata ni Donuyo ay kumislap ng malamig na ilaw, at bigla siyang tinaas ang kamay niya. Ha! Biglang, ang milyon-milyong hukbo ng kamatayan na nag-freeze sa lugar. Isa-isa, na parang mayroon silang buhay, ay naglabas ng isang paos na alulong. Sumugod sa Longmen Pass na parang isang alon. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na maraming mga sect masters at tagapagtanggol ng Longmen Pass ang huli na upang makapagreaksyon. Sa isang iglap, maraming tao ang namatay ng malubha sa isang dugo. Pagkakita sa eksenang ito, namumula ang mga mata ni Dax, at may isang alulong, pinisil niya ang palakol at diretsyong sumugod patungo kay Donuyo. Sa susunod na segundo, ang puwersa ng Sky Axe ay humimok palabas, na sumabog. Nang isang hawakan ng gininto ang ilaw, at nagwalas patungo kay Donuyo. Whoosh whoosh! Sa parehong oras, sina Daryl at Bing Yao ay sumiklab din, nagmamadaling patungo kay Donuyo. Nang makita ang paparating na karamihan ng tao, malamig na humilik si Donuyo. Dax, gumamit ng palakol na palakol sa harap ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? At ko Daryl, nalinis namin ang aming mga nakaraang hinaing, kaya hindi ko nais mong patayin ka. Hanggat sumuko ka, mapapanatili kitang buhay. Habang nagsasalita, dahan-dahang itinaas ni Donuyo ang kanyang kamay, at ang sumisindik na masamang espiritu ay sumabog na bumubuo ng isang itim na whirlpool. Maaari mong makita ang gintong ilaw na sumabog mula sa direkta ang bukas na palakol. Napalunok at nawala. Damn it, Kabanata 3122. Alam mo ako ng matagal, nang makita ko ang pagsuko. Sabi ni Daryl ang hangin ay umusog sa galit, at sumigaw kay Donuyo, Pat. Ikaw, isang beses na isang tao mula sa mainland, ngayon ay nagdadala ng hukbo ng kamatayan upang sakta ng mainland. Kahit na ikaw ay naging Pluto, ikaw din ay isang makasalanan ng mga edad. Narinig ito, biglang naging pangit ng mukha ni Donuyo. Okay, napakahusay. Sa susunod na segundo, ang mga mata ni Donuyo ay kumislap ng malamig na ilaw, at sinabi niya salita sa pamamagitan ng salita, kung ito ang kaso, kung gayon. Walang masasabi. Nang bumagsak ang boses, biglang itinaas ni Donuyo ang kanyang kanang kamay, at nakita ang masamang espiritu sa pagitan ng mundo at ng lupa, na mabilis na pumapasok, at sa wakas ay nakabuo ng isang malaking itim na print ng palad. Nagdadala ng walang kapantay na momentum, pumutok patungo kay Daryl. Bigla, nagulo ang mundo, tulad ng pagtatapos ng mundo. Daryl, mag-ingat ka. Daryl. Pagkakita sa eksenang ito, hindi napigil ang magsigawan ni Dax at Yvette. At sa parehong oras nais nilang magmadali upang tumulong, ngunit ang distansya ay masyadong malayo upang maging masyadong huli na.
Nararamdaman ng takot ng malaking palad na iyon, si Daryl ay sumabog din sa isang malamig na pawis. Bago niya ito maisip, mabilis niyang hinimok ang kanyang panloob na lakas na pigilan ang pagpipinta ni Fang Tian ng isang halberd sa harapan niya. Bang! Sa susunod na segundo, mariin na sinampal ng print ng palad ang pintura ni Fang Tian, at naramdaman lamang ni Daryl ang isang napakalakas na puwersa na paparating. Pinakawalan niya ang isang huminga, at ang buong tao ay nagulat at lumipad ng higit sa 100 mga metro ang layo. Malakas siyang nahulog sa lupa. Bago makipaglaban kay Jack, si Daryl ay nag-ubos na ng maraming panloob na lakas. Sa oras na ito, nakaharap sa mas malakas na Donoyu, hindi niya talaga ito napigilan. Daryl, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit kung hindi mo ito tinanggap nang mabuti, huwag mo akong sisihin. Malamig na sinabi ni Donoyu. Ang katawan niya ay puno ng mga masasamang espiritu, at muling sumabog ang kanyang figure. Napakabilis ng bilis ni Donoyu, at walang oras upang makatakas si Daryl. Whoosh! Sa kritikal na sandaling ito, nakita ko ang isang payat na figure na nagmamadali. Direktang hinaharangan si Daryl, si Bing Yao. Kaagad, itinaas ni Bing Yao ang kanyang kamay at hinawakan si Donoyu. Boom! Sa isang iglap, dumampi ang mga palad ni na Bing Yao at Donoyu, at may isang mapurol na panginginig. Sa sandaling ito, umatras ang katawan ni Bing Yao ng maraming mga hakbang, at ang kanyang malamig at magandang mukha ay biglang namutla. Ikaw! Naramdaman lamang ni Bing Yao na ang kanyang dibdib ay napapuno. Matapos na patatagin ang kanyang figure, nagtataka siyang tumingin kay Donoyu. Ang mukha nito ay puno ng hindi kapanipaniwala. Imposible ito. Kahit na nilamon niya ang kapangyarihan ni Pluto, hindi siya ganon kalakas. Alam mo, ang lakas niya ay halos kapareho ng nakaraang Pluto. Sa oras na ito, hindi alam ni Bing Yao na bago nilamon ni Donoyu ang kapangyarihan ng Pluto, isinama din niya ang kapangyarihan ng 100 na araw na santo, na ang lakas ay mas nakakatakot kaysa sa dating Pluto. Si Donoyu ngumiti ng masama. Tumingin siya pataas at pababa kay Bing Yao. At nakangiting sinabi, bilang dating reyna ng Ming, ngunit nagtatrabaho para sa isang lalaking mainland. Nakakaawa talaga. Narinig ko ang iyong lakas ay kasing ganda ng dati. Ang Pluto ay hindi naiiba, pagkatapos ay aalagaan ko ito ng mabuti. Sinabi niya ito, ngumiti si Donoyu, ngunit ang kanyang mga mata ay masilaw. Naku, mislap, naisip ni Donoyu tungkol dito. Si Daryl ay walang bisa sa pakikibaka, hindi niya ito ma-rate ng maayos, at ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan ay patayin muna ang Bing Yao na ito. Alam mo, ang lakas ng Bing Yao na ito ay hindi gaanong mahalaga, o ang babae ng Hades dati, at dapat na lumabas. Sa susunod na segundo, sumabog ang figure ni Donoyu, na nais lamang na umalis si Bing Yao. Mahigpit na kinagat ni Bing Yao ang labi ng ahas na hindi maging pabaya. Sumabog siya upang salubungin si Donoyu sa kalagitnaan ng buong lakas. Patayin! Sa oras na ito, ang mabangis na labanan sa ibaba ay lalong naging matindi. Malinaw na nakita ni Daryl na ang mga pangunahing sekta ng Master, pati na rin ang nagtatanggol na hukbo ng Longmen Pass, ay napatay, nasugatan, at ang lupa ay ganap na nawasak sa ilalim ng epekto ng hukbo ng kamatayan. Namula ang pula, ang hangin ay napuno ng malakas na dugo. Ang buong Longmen Pass, sa loob at labas, ay halos naging impyerno. Nang makita ang eksenang ito, labis na duguan ang mga mata ni Daryl. Kabanata 3123. Ang daan ng langit ay walang kamatayan, ang hustisya ay magpakailanman. Lahat kayo ay karapat-dapat mamatay. Isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl. Sa susunod na sandali, sumugod si Daryl anuman ang kanyang pinsala ang Fang Tian itinaas ang kanyang halberd. Sa ilalim ng paglukso ng isang nakakakilabot na aura, siyam na mahahabang Scarlet na dragon ang nakita na napapaligiran ng Yufeng. Siyam na dragons ang umakyat sa langit. Halos umungal si Daryl na nakaturo sa hukbo ng kamatayan. Ang pag-akyat ni Jiulong sa langit ay ang unang kasanayang natutunan ni Daryl noong una siyang naging isang magsasaka. Ngayon na sa nakalipas na maraming taon, ang pagkaunawa ni Daryl sa kasanayang ito ay umabot sa antas ng rurok. Sa oras na ito, pininturahan ni Fang Tian ang halberd at sumabog out na may kamanghamanghang lakas. Umungal. Ang siyam na mahahabang Scarlet na dragon ay naglabas ng isang dagandong ng mga mapanirang pagsabog ng lupa, tinangay at sinugod sa hukbo ng kamatayan. Sa
Ilalim ng matinding lakas ng takot, maraming mga mandirigma sa kamatayan ang agad na pinaghiwalay. Ginawa mo, nakikita ang eksenang ito, si Jack, na namamahala sa labanan sa di kalayuan. Ay mukhang sobrang pangit. Dumating na ang bagong Hades, at ang buong sitwasyon ay halos buong pinagkadalubhasaan, ngunit sa ilalim ng gayong mga pangyayari, isang malaking kahihiyan ang mapapatay ang napakaraming mga namatay na sundalo ni Daryl. Patayin! Patayin mo ako, Daryl! Tinitigan ni Jack si Daryl ng malapitan, ang kanyang ekspresyon ay baliw na. Binaluktot at sumigaw, dalhin mo siya sa akin at ang buong Longmen Pass. Ang isa ay hindi mananatili, ang isa ay hindi manatili. Panipi, oh, panipi. Ang boses ay nahulog at ang hukbo ng kamatayan ay nagpalabas ng isang nakakagulat na alulong, sumugod tulad ng isang alon at sa isang iglap ng isang mata, nahuli si Daryl na palibutan. Hanggat may hininga pa ako, ayaw mong pumasok sa Longmen Pass. Pula ang dugo ng mga mata ni Daryl at mahigpit niyang isinukbit ang pinturang halberd ni Fang Tian at bumagsak na parang baliw. Maraming mga sundalong namatay ang natangay ng Daryl's Fang Tian na nagpinta ng mga halberd bago sila lumapit. Gayunpaman, sa sandaling maitaboy sila ng bahagyang mas maraming sundalo ng kamatayan ang sumugod ulit at hindi nila natapos ang laban. Patayin! Nakikita ang eksenang ito, ang mga master ng pangunahing sekta ay walang imek, at nahawahan sila ni Daryl, at binago nila ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban na para bang binugbog ng dugo at baliw na sinugod ang kaaway. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Kasabay ng mga hiyawan, maraming mga sect masters at tagabantay ng Longmenwan ang nahulog sa isang pool ng dugo na mamatay. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga masasamang espiritu ay hindi magagapi, kaya't hayaan mo akong mamatay. Nakikita ang higit pa at higit na mga kasama sa mga ilog at lawa na nahulog. Si Daryl ay buong balisa, umuungol ng ligaw, at itinaas bigla ang kanyang mga kamay. Lahat ng saloobin ay nahihiya. Sa susunod na segundo, ang apat na salita ay sinigaw mula sa bibig ni Daryl na parang kulog. Sa sandaling nahulog ang huling salita, ang hangin sa pagitan ng langit at lupa ay agad na napangit, isang labis na puwersang lakas, mabilis na natipon. Bumubuo ng isang malaking bagyo ng lakas at nasasangkot sa kaaway. Kotse! Nakita ko na ang mga sundalong namatay na nahuli sa bagyo ay pinaghiwalay at pinangalitan at ang iba ay nagpanik. Bagaman ang mga sundalong namatay na ito ay walang sariling kamalayan, maaari mo ring maramdaman ang panganib. Lumayo ka. Nang makita ang eksenang ito, ang mga pangunahing sekta ay nasa sabik, at maraming tao ang nagsaya. Si Sect Master Darby ay makapangyarihan. Sure sapat, kamangha-mangha si Sect Master Darby. Sa papuri ng lahat, mapatla ang mukha ni Daryl, ang pinturang halberd ni Fang Tian ay ipinasok sa lupa, inaalalayan ang kanyang katawan, at gumanap ng dalawang stunts, ang panloob na lakas ng Dantian ay halos natupok. Para kay Jiusho, pumatay. Natuwa, si Dax ang unang nag-react, sumisigaw, at sumugod sa hukbo ng kaaway na may mahigpit na hawak sa bukas na palakol. Ang mga masters ng pangunahing mga sekta ay sumusunod sa likuran. Gayunpaman, ang lakas ng dalawang panig ay masyadong malaki, at sa isang iglap lang ng mata, marami pang tao ang nahulog sa isang pool ng dugo. Kabanata 3124. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng hangin ay nagiging mas at mas matindi. Sa itaas ng itim na maulap na langit, ang mga figure ni na Donuyo at Bing Yao ay nagpatuloy sa pag-shuttle at pagbangga. Ang ekspresyon ni Donuyo ay nakaka-relax habang ang mukha ni Bing Yao ay mapatla at mahinang. Nanginginig ang kanyang maisla na katawan. Haha, sa oras na ito, niyugyog ni Donuyo si Bing Yao ng ilang metro gamit ang isang palad at ngingiti. Kung naalala ko ng tama, ang iyong pangalan ay Bing Yao. Nasipsip ko ang lakas ni Pluto, at ikaw ay Pluto. Isang babae, sapat na ito upang patunayan na tayo ay nakalaan. Kung tayo ay nakalaan, bakit kailangan nating makipaglaban sa kamatayan at buhay? Ayoko nito. Mula ngayon, ikaw ang magiging babae ko. Kapag inookupahan ko si Mainland, ikaw ang magiging may bahay ng mundong ito. Paano? Habang nagsasalita, patuloy na nakatingin si Donuyo kay Bing Yao. Narinig ito, ang magandang mukha ni Bing Yao ay napahiya, at sumigaw siya. Walang hiya. Bilang reyna ng Ming, si Bing Yao ay sobrang mayabang at makapangyarihan na.
Kahit ang nakaraang Pluto ay kinilabutan sa kanya. Si Donohue, bakit hindi magagalit? Sa sumunod na segundo, itinaas ni Bing Yao ang kanyang kamay at ang ice sword, umikot patungo kay Donohue na parang kidlat. Ichi, nararamdaman ang galit ni Bing Yao, hindi man lang nagpanik si Donohue. Ngumisi at nagbiro habang mahinahon na tumutugon. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl, na nakikipaglaban sa ibaba, ay mukhang sobrang pangit. Lumilitaw na ngayon na si Bing Yao ay hindi kalaban ni Donohue, at ang mga nasasakupan ni Donohue, pati na rin si Jack at ang Million Death Army, ay tila walang pag-asang manalo sa laban na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, napangisi si Daryl at patuloy na kumakaway ng halberd ng Fang Tian. Hindi maalala ni Daryl kung ilang mga mandirigma sa kamatayan ng kanyang itinaboy. Alam niya lamang na matapos na talunin ang mga mandirigma na ito, agad silang bumangon at nagpatuloy na sumali sa labanan. Sa sitwasyong ito, unti-unting hindi nagawa ni Daryl ang nais niya. Daryl, mamatay ka na. Sa sandaling ito, si Jack, na naghahanap ng mga oportunidad sa di kalayuan, biglang sumigaw at tumingin sa likuran ni Daryl. Punch! Isang iglap, damyugo ang dugo. Daryl! Pagkakita sa eksenang ito, Dax, hindi kalayuan, at Yvette lahat ay bulalas. Isa-isa na nagalit. Galit na galit din si Daryl. Hindi niya inaasahan na kasuklam-suklam si Jack. Kaya't nagpinta si Fang Tian ng isang halberd at tinangay ito at direktang inalog si Jack pabalik. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakapalibot na mga sundalo ng kamatayan ay sumisigaw at sumugod, at ang buto na kutsilyo sa kanyang kamay ay sinaksak muli si Daryl. Punch! Halos maubos ni Daryl ang kanyang panloob na lakas, tuluyang hindi makaiwas. Isang dosenang mga kutsilyong buto ang dumaikit sa kanyang katawan, sinabog ang dugo. At tuluyan siyang naging isang lalaking duguan. Sa wakas, hindi ito napigilan ni Daryl, at bumagsak bigla sa lupa, ang kanyang buong katawan ay walang tigil na pagdurugo, at ang kanyang mukha ay sobrang hina. Daryl, humawak ka. Daryl, ayos ka lang. Nagulat sina Dax at Yvette at malapit na silang sumugod habang sumisigaw. Gayunpaman, ang nakapaligid na mga sundalo ng kamatayan ay tila walang katapusan, itinaboy ang isang pangkat at higit na nagmamadaling pasulong, hindi na talaga sila maaaring sumugod pa kay Daryl. Si Yvette ay isang matigas na babae. Nakita ang sobrang pinsala ni Daryl, at hindi siya nagmadali upang tumulong, napahawak ang kanyang puso, at patuloy na pamatak ang luha. Tumawag ka. Pakikinig sa sigaw ni Yvette at pagsigaw ni Dax, medyo namasa ang mga mata ni Daryl, at kasabay nito, ang puso niya ay lubos na desperado. Sinubukan ko ang aking makakaya. Kabanata 3125. Talagang sinubukan ang aking makakaya. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga si Daryl ng mahabang buntong hininga at dahan-dahang ipinikit. Kumpletong kawalan ng pag-asa sa aking puso. Daryl, Great Sage. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong isang malakas na sigaw mula sa malayong abot tanaw. Naririnig ang mga pagsigaw, alinman kay Daryl o Dax, lahat ay nag-refresh at tumingin sa kanila ng sunod-sunod. Sa pagtingin na ito, natigilan ang lahat. Nakita ko na ang isang hukbo ng daan-daang libo ay mabilis na darating. Sa hukbo na ito, ang bawat kawal ay nakasakay sa isang itim na kabayo, nakasuot ng itim na pulang nakasuot, at may hawak na isang mahabang kutsilyo. May nakapansin na ang mahahabang kutsilyo ng mga sundalong ito ay naiiba mula sa ordinaryong mahabang kutsilyo. Ang mga talim ay mas malawak at mas mahaba, na may isang malamig na ningning. Ang ikinagulat pa ng lahat ay ang bawat sundalo sa hukbo na ito ay may malinis na kutis at halatang hindi buhay. At sa kalagitnaan ng harap ng hukbo na ito, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ay napakahusay. Ito ay si Chester. Totoo na pinangunahan ni Chester ang Dagwang Buddha Army na natagpuan sa Yungib Bago. Kalahating araw na ang nakakalipas, si Chester ay bumalik sa lupa kasama ang Dagwang Buddha at nalaman na pinangunahan ni Jack ang hukbo ng kamatayan upang salakayin ng Southern Cloud Continent, kaya't siya ay nagmadali. Kuya Chester, haha, Kuya Chester, hindi ka talaga patay, hindi ka patay. Nang makita si Chester na lumitaw, si Daryl ay nasa sabik ng hindi siya makapagsalita sa kaba. Tumulo ang luha ni Dax sa sobrang kaba. Ang master ba ng palasyo ng panitikan? Isang kakatuwang hukbo. Kasabay nito, ang mga pangunahing sekta ay bobo rin, nakatingin sa madugong
Buda na mabilis na dumating, na bigla. Malinaw nilang naramdaman na ang nakamamatay na aura ay sumabog mula sa dugong-dugo ng Buda na halos tinakpan ang kalangitan, at napakahirap na sipin ang mga tao. Ano ang mas nakakatakot? Walang buhay na tao sa hukbo na ito. Si Chester ba? Si Dono Yu? Na nakikipaglaban kay Bing Yao ng mabangis sa himpapawid, ay nakasimangot sa sandaling ito, nakatitig ng mabuti kay Chester, at nabigla din. Ano ang sitwasyon? Saan nakuha ni Chester ang gayong hukbo? Sa isang iglap lang ng mata, si Chester ay sumugod na sa harapan kasama ang dagwang Buda. Sa sandaling ito, nang makita ang estado ni Daryl at Dax, ang mga mata ni Chester ay namula ng dugo. Nakita kong si Daryl ay tinusok ng mga kutsilyo ng buto sa buong paligid. Halos naging isang taong duguan at si Dax ay puno ng dugo. Ha! Ang dagwang Buda ay nagutos na patayin ang hukbo ng kamatayan para sa akin, na hindi iniiwan ang isa. Walang natitira. Ang mga mata ni Chester ay labis, nadagwang pula, at muntik na siyang umungal. Par! Sa pagtanggap ng utos, ang mga sundalo ng Blood Buda ay maaaring mapabilis ang kabayo at magmaneho diretso sa battlefield tulad ng isang matalim na espada. Sa isang iglap lamang ng mata, nasira ang pagbuo ng hukbong kamatayan. Kaagad, pagkatapos, maraming mga sundalong namatay ang tinamaan ng mga dagwang kabayo, at hindi nila napigilan. Pinag-uusapan kung saan, kahit na ang parehong army ng kamatayan at ang mga sundalong duguan ng bode ay patay, halos magkalayo ang mga ito sa mundo kumpara sa kanilang kagamitan at lakas. Wala pang isang minuto, ang hukbo ni Jack na milyon-milyong pagkamatay ay ganap na magulo sa ilalim ng epekto ng madugong Buda. Nang makita ang eksenang ito, ang mga masters ng pangunahing mga sekta, habang nagulat, ay nasa sabik din at puno ng kagalakan. Ginawa mo, sa hangin, ang ekspresyon ni Dono Yu ay sobrang pangit. Chester, sa susunod na segundo, tinitigan ni Dono Yu si Chester, at malakas na sinabi, kailangan mong lumaban sa akin. Si Chester ay tumingin kay Dono Yu, matuwid, Dono Yu, hindi ako laban ikaw at lalabanan mo ang buong mainland. Alam kong magiging ganito ngayon. Sinabi kong, walang makaliligtas sa iyo mula sa purgatorio. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Chester ay tumalas bago pa tayo nagkaroon ng mga hinaing, ngunit sinaktan mo ako. Kapatid, bibigyan kita ng bayad sa dugo ng iyong mga utang. Kabanata 3126. Hahaha. Narinig ito, tila narinig ni Dono Yu ang biro, at tawa ng tawa hanggang sa langit. Hayaan akong magbayad para sa aking dugo. Chester, Chester, hoy, Chester, nakalimutan mo ba, ginawa kang messenger ni Pluto, at si Pluto ay mayroong isang kontrata ng kaluluwa, ang buhay at kamatayan ay nasa kontrol ni Hades. At ngayon, inubos ko ang kapangyarihan ni Pluto, sa halip ay naging bagong Pluto, ibig sabihin, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa kamay ko na. Matapos bumagsak ang boses, si Dono Yu ay sumilaw sa isang ilaw ng kanyang mga mata, at binasa ang isang serye ng mga sumpa kay Chester. Ang sumpa ay mabilis, at kagyat, at lahat tenga. Puff! Sa sandaling ito, ang puso ni Chester ay umiling, at isang masiglang dugo ang damaloy at bumagsak sa lupa, patuloy na nanginginig. Ano? Nang makita ang eksenang ito, maging si Daryl o Dax at iba pa, lahat sila ay nabigla, at sabay na hindi masabi ang pag-aalala. Kaagad pagkatapos, tiniis ni Daryl ang sakit sa kanyang katawan at agad na sumugod, kapatid Chester, kumusta ka, kapatid Chester? Tulad ng sinabi niya, susuportahan na niya si Chester. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Chester ang mga salita ni Daryl, malamig ang kanyang buong katawan, hindi niya mapigilan ang panginginig, at labis na walang ulirat ang kanyang ekspresyon. Pawis na pawis si Daryl, at hindi siya naglakas loob na kumilos ng madali. Daryl! Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Bing Yao na sumigaw kay Daryl, ito ang Soul Extinguishing Curse. Gamitin ito upang harangan ang kanyang tainga at sabay na gumamit ng panloob na puwersa upang protektahan ang kanyang puso, kung hindi, sa madaling panahon ang kaluluwa ay lilipad. Tulad ng dating Ming Empress, alam na alam ni Bing Yao kung ano ang binasa. Nabaybay na Dono Yu, at alam din niya kung paano ito basagin. Panloob na puwersa. Narinig ito, tuwang-tuwa si Daryl, ngunit nagkaproblema siya sa susunod na segundo, at halos maubos ang kanyang panloob na lakas, paano siya makakatulong. Daryl, halika na. Sa sandaling ito, si Yvette at maraming mga masters ng sekta ang sumugod, na
Hinihimok ang kanilang panloob na puwersa, pinagsanggalang ang puso ni Chester, at sabay na humahadlang sa kanyang tainga. Ginawa mo, nang makita na ang kanyang sariling pamamaraan ay mabilis na basag, galit na. Galit si Donuyo, at malamig ang paningin kay Bing Yao, ingatan mo lang ang iyong negosyo. Matapos bumagsak ang boses, sumabog si Donuyo at hinampas ng palad si Bing Yao. Sa oras na ito, si Bing Yao ay nakakain din ng maraming lakas sa nakaraang laban. Sa oras na ito, nakaharap sa pagsabog ni Donuyo, madali lamang siyang tumugon, at makalipas ang ilang segundo, tuluyan na siyang napigilan. Tutulungan kita. Hindi kinaya ni Dax, at sumigaw, sumabog ang figure at sumugod kay Donuyo. Whoosh whoosh. Pagkatapos, 12 ng mga sect masters din ang sumabog upang matulungan si Bing Yao at makitungo kay Donuyo. Bago pa mapalibutan ang mga master ng pangunahing sekta ng hukbo ni Jack na milyon-milyong pagkamatay, hindi sila makalabas sa kanila. Sa oras na ito, ang pagkabuo ng hukbo ng kamatayan na binugbog ng duguan ng Buddha ay nagulo, at lahat ay biglang pinahinga ng pressure. Haha, pagkakita kay Dax at ng maraming mga masters na nagmamadali, si Donuyo ay nagmumura at walang pakialam na sinabi, sa iyo lamang mabangong mga isda at hipon. Karapat dapat ka ring makipag-away sa akin. Dahil kailangan mong mamatay, tutuperin ko ikaw. Nang bumagsak ang boses, isang sumisindek na aura ang sumabog mula sa katawan ni Donuyo, at ang paligid ng hangin ay tila nagwawalang saglit. Basag. Sa susunod na segundo, dahan-dahang itinaas ni Donuyo ang kanyang kanang braso, hawak ang isang itim na kadena na bakal sa kanyang kamay. Ito ang kadena ng Pluto ng dating Pluto. Matapos malunok ni Donuyo ang kapangyarihan ni Pluto, nahulog sa kanya ang kadena ng Pluto. Pagkalabas pa lang ng kadena ng Underworld, biglang napuno ng itim na ambon ang buong mundo. Tumawag ka. Sa sandaling ito, hindi mahalaga na si Daryl o ang mga tao sa paligid, lahat sila ay pinagpapawisan para kay Dax. Kabanata 3127. Bagaman si Dax ay mayroong sky axe sa kanyang kamay, si Bing Yao ay ang queen pa rin ng Ming, ngunit hindi siya kalaban sa isang napakalakas na Donuyo. Sa parehong oras, sina Dax at Bing Yao lahat sa kalagitnaan ng hangin ay mukhang solemn na, Great Sage. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Daryl at sinigawan si Dax, pumunta ka sa gilid ni Bing Yao, pupunta ka sa Jiangnan, at iba pa. Naririnig ang tawag, Bing Yao, Dax at ang iba pa ay hindi nag-atubiling. Lumipat, nagkalat sa paligid, at pinalibutan si Donuyo. Porma Sayon. Lihim na nakakunot ang noo ni Donuyo, at pagkatapos ay masungit na sinabi. Nais mo akong bitagin sa isang maliit na porma sayon. Daryl, masyado kang walang muwang. Bumagsak ang boses, at sumabog ang figure ni Donuyo, na alog ang kadena ng Underworld, at siya ay malapit ng singilin paglabas. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Donuyo ay sina Bing Yao at Dax, sa ilalim ng utos ni Daryl, na malapit na nagtulungan, at ang pag-atake ay madaling hadlangan ng kanilang kooperasyon. Sumabog si Bing Yao patungo sa harap. Ilang sandali, inis na inis si Donuyo, at sumubok ng ilang beses pa, ngunit hindi na lumabas. Oo, ang hiniling ni Daryl na i-deploy ni Dax ay eksaktong porma sayon na tinawag na Universe Promise Formation. Ang formasyong pangako ng universo ay isa sa pinakamalakas na porma sayon sa mga tala ng formasyong Bakey God. Napakahirap ng mga hinihingi ang mga taong bumubuo sa pagbuo ay dapat may kakayahang tumawid sa Tribulation Realm, kaya't si Daryl ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na i-deploy. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng mainland, napakahirap makahanap ng isang dosenang masters na tumawid sa Tribulation Realm. Ngunit ngayon, sina Bing Yao at Dax at iba pa ay sama-sama na nakikipaglaban kay Donog, at ang bawat isa sa kanila ay nasa itaas ng Tribulation Realm, na naaayon lamang sa mga iniaatas ng Universe Promise. Phew! Ang mabangis na labanan sa kalagitnaan ng hangin ay nagpasaya sa maraming tao sa ibaba. Ang gayong mabangis na labanan ay isang bihirang pakikipagtagpo sa loob ng 1,000 taon. Gayunman, si Donuyo ay natrap sa Chenkun Promise Formation at hindi ito makalabas. Mukhang dahado siya. Sa katunayan, ang Dax na bumuo ng porma sayon ay lihim ding nagreklamo dahil masyadong malakas ang lakas ni Donuyo. Ang magkasanib na paglaban ay bahagyang naharang. Ang mas maikli ang oras ay mas matagal ang oras. Mas maraming magiging labis.
Pagkatapos ng lahat, pinagsasama ni Donohue ang lakas ng Pluto at Langsen. Saintes, at ang lakas ay walang katapusan. Makalipas ang 10 minuto, maliban kay Bingyao, Dax at iba pa, lahat. Sila ay mukhang mapatla, hindi matuloy ng ganito. Natuklasan ito, lihim na nababalisa si Daryl. Whoosh! Sa sandaling ito, sa kalangitan na hindi kalayuan, 12-12 ang mga numero. Ang lumipad, lahat ay nakasuot ng pula, at ang ulo ay kaaya-aya, tulad ng isang engkanto, ngunit may pagmamalaki sa kanyang mukha. Si Laura at ang alagad ng Holy Fire Palace. Pinag-uusapan, pinangunahan ni Jack ang hukbo ng kamatayan upang salakayin ang Southern Cloud Continent. Kumalat ang balita sa buong mainland. Matapos malaman ito ni Laura, hindi niya balak na suportahan ito. Ito ay lamang na, sila ni Daryl ay may espesyal na ang ugnayan sa pagitan ng buhay at kamatayan dahil sa Chaos Yin at Young Pearl. Karamdam na nasa peligro si Daryl, agad na sumugod. Daryl, pagdating niya, komplikado ang mga mata ni Laura, at sinabi kay Daryl, okay ka lang. Nang makita si Laura na paparating, pinisil ni Daryl ang isang ngiti, okay lang, hindi ako mamatay. Ano ang gagawin mo? Ang tono ay walang kabuluhan. Sa totoo lang, wala sa mood si Daryl na magbiro tungkol sa sitwasyon sa harap niya, ngunit hindi niya mapigil ang gustuhin na asarin nang makita niya si Laura. Ha! Narinig ito na mula ang mukha ni Laura at pinandilatan niya si Daryl ng isang galit na tingin, mabuti pang mamatay ka. Ang Daryl na ito ay nasugatan ng ganito at madulas ang dila niya. Ito, nang makita ang eksenang ito, ang lahat sa paligid ay natigilan din at ang kanilang mga mata ay komplikado. Ano ba, hindi ba magkaaway sina Laura at Daryl? Bakit ka nanliligaw ngayon? Tulad ng isang kalaguyo. Kabanata 3128. Daryl. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Donohue sa kalangitan na yayain si Daryl. Hindi ka makakatakas sa pagmamahal ng mga bata sa buhay na ito. Ang mga kadena ng banal na tao ay napaka-maaasahan. Ang boses ay nahulog, at ang kadena ng underworld sa kanyang kamay ay kumaway, at ang hangin sa paligid nito biglang napunit. Bang bang bang. Kaagad pagkatapos, mayroong isang tunog ng panginginig ng boses, at ang pagbuo na binuo ni Bingyao at Dax at iba pa ay biglang nagpakita ng ilang mga bahid, at tila hindi ito mapigilan. Ha! Nakikita ang eksenang ito, ang mga masters ng sekta sa ibaba ay nagulat, at sa parehong oras, medyo desperado sila. Bingyao, Dax, ang bawat lakas na ito ay napakalakas, sa oras na ito hindi sila maaaring sumali sa mga puwersa upang labanan si Donohue. Ang labanan ba na ito ay talagang magtatapos sa kalungkutan. Sa kawalan ng pag-asa, maraming tao ang nagsimulang umatras sa kanilang mga puso. Laura. Gayunpaman, sa sandaling ito, huminga siya ng malalim at sumigaw kay Laura. Pagkatapos, kasama ang mga daliri sa lupa, lumipad siya sa kalangitan. Siya. Sa sandaling ito, si Daryl ay mukhang matigas, at sa ilalim ng pag-uudyok ng panloob na puwersa, isang itim na butil ang dahan-daang sumubo mula sa kanyang dantian. Ito ay ang Chaos Yangso. Oo, si Yu Feng ay medyo desperado sa sitwasyon bago siya, ngunit nang dumating si Laura, iba ito. Ang dalawa ay may koneksyon sa kamatayan. Hanggat ang Chaos Yin Yang Pearl ay naisaaktibo ng sabay, ang labanan ay maaaring baligtarin. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Yin Yang Pearl ay ang fetish bago buksan ni Pango ang mundo. Si Donohue, na nanalo at natalo ay hindi totoong totoo. Isang nagyayelong tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl. Sa oras na ito, sa ilalim ng kapangyarihan ng Chaos Yang Pearl, ang panloob na puwersa ng dantiya ni Daryl ay kumpletong inilabas, tulad ng isang ordinaryong tao. Pagkakita sa eksenang ito, nagulat ang lahat. Ano ang gagawin ni Daryl? Nababaliw ka ba? Ang itim na butil, anong uri ng banal na bagay, ang maaaring sumabog sa sobrang kakilakilabot na kapangyarihan. Habang tinatalakay, maraming mga mata ng mga tao ang mahigpit na nagtipon. Sa itaas, ng magulong sunog na butil sa harap ni Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa. Kahit si Donohue ay natigilan, at pagkatapos ay tumawa, ano? Nais mo ba akong labanan ng husto? Mayroon ka pa bang lakas na ito? Nang sinabi niya ito, tinitigan ni Donohue ang Chaos Sun Pearl, labis na naguluhan. Ang isang solong bead ay maaaring sumabog sa isang napakalakas na aura. Mukhang minaliit noon si Daryl. Gayunpaman, kung ano ang mas nagulat kay Donohue ay darating pa rin. Whoosh!
Ngayon ko lang nakita sa sigaw ni Daryl, kinagat ni Laura ang kanyang labi. Ang kanyang figure ay lumipad ng mataas sa langit. Ha! Pagdating niya sa tabi ng Daryl, hinihimok siya ng panloob na puwersa ni Laura na makita ang isang nakasisilaw na puting ilaw na kumikislap, at pagkatapos, isang puting butil ang mabilis na nakakubkob. Ito ay ang Chaos Shinzu. Ito ba ay isa pang butil? Nang makita ang eksenang ito, kapwa si Donuyu at ang mga tao sa ibaba ay lihim na nagulat, lalo na si Bing Yao, nanginginig ang kanyang maesla na katawan, nakatingin. Ang mga mata kay Laura nagtataka at naiinggit sa kanyang mga mata. Ito pala, ang Chaos Yin Pearl ay nasa babaeng ito. Lahat ng tao sa paligid, kasama na si Donuyu, ay hindi alam kung ano ang Chaos Yin Yang Orb, ngunit si Bing Yao, na reyna ng Ming, ang pinaka nakakaalam. Libo-libong taon na ang nakalilipas, ang mundo ay hindi naghahati-hati, at ang mundo ay nasa gulo. Sa kaguluhan na ito, ipinanganak ang dalawang kwintas, isang yin at isang yang, na naglalaman ng kataas-taasang likas na espiritual na kapangyarihan. Nang maglaon, dinala sila sa bag ng Nuwa Empress. Sinasabing iyan, ang pagsasama ng lakas ng dalawang kwintas ay maaaring sumabog ng kapangyarihan upang sirain ang mundo. Bing Yao? Great Sage? Nagkakalat ka. Nang lihim na nagulat ang lahat, sumigaw si Daryl, at kasabay ng pagsama kay Laura, na tuluyang hinihimok ang lakas ng Chaos Yin Yang Pearl. Narinig ito, sina Bing Yao, Dax at iba pa ay hindi nag-alinlangan, at agad naikinalat ang kanilang mga figure at ikinalat sila. Kabanata 3129. Lumayo ka. Sa sandaling ito, sa Chaos Yang Pearl at Chaos Yin Pearl, sumabog ang dalawang sinag ng ilaw, isang itim at isang puti, at pagkatapos ay nagtipon-tipon. Upang makabuo ng isang nakasisilaw na sinag ng ilaw na nahulog mula sa kalangitan at direktang sumabog patungo sa Donuyu. Mula sa malayo, ang sinag ng ilaw ay palm-unit sa buong mundo, tulad ng isang malaking tibak, hindi magagapi at nakakatakot. Sa parehong oras, ang langit ay nagbabago, ang mga bituin ay eclipsed, at ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay pumutok ng isang nakakatakot na bangin. Ngunit hindi ko sila narinig, lumulutang sa hangin, napapikit ng mariin. Sa wakas, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl, umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ha! Nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa ibaba ay palpitated, at sabay na labis na nasasabik. Ano ang isang nakasisindak na puwersa upang mabuo ang gayong eksena? Kung hindi mo ito nakikita ng iyong sariling mga mata, sino ang makapaniwala? Dito, Donuyu, mamatay para sa akin, sumakabilang buhay sa kamatayan. Sa sandaling ito, si Daryl at Laura sumigaw ng sama-sama, at ang Chaos Yin at Yang Pearl Power condensed na maiiwan ng tibak, at dumating sa harap ng Donuyu. Ginawa mo, nagulat si Donuyu, at bago iniisip ito, dali-dali niyang winagayway ang kadena ng underworld upang labanan. Boom! Isang matalim na espada ang sumabog sa kadena ng underworld, isang sumisindik na enerhiya ang sumabog, at ang buong Longmen Pass ay binabalutan ng isang nakasisilaw na ilaw. Habang nagniningning ang ilaw, nakita ko ang figure ni Donuyu, nagulat at lumipad ng higit sa 1,000 metro, at sa wakas ay lumapag sa ilang na may mahina at nahihiya na ekspresyon. Kahit na may kapangyarihan siya sa Pluto, hindi niya mapigilan ang pinagsamang puwersa ng Chaos Yin at Yang Pearl. Pagkatapos ng matinding labanan ngayon, si Donuyu ay natupok ng maraming kapangyarihan ni Bing Yao at Dax at iba pa. Puff! Puff! Sa parehong oras, sina Daryl at Laura sa kalagitnaan din ng hangin ay nakarating din na nakakagulat ng ilang mga hakbang upang patatagin ang kanilang figure. Pinasisigla ang Chaos Yin at Yang Pearl, ang panloob na puwersa ni Daryl at Laura ay naubos, at sila rin ay labis na mahina. Sa partikular, si Daryl ay napakahina na halos hindi siya makatayo. Marahas, siyang nakikipaglaban noon, at pilit niyang ginamit ang lakas ng Chaos Sun Pearl. Kung ito man ay panloob na puwersa o espiritual na lakas, ito ay ganap na sakuna, at tumagal ng hindi bababa sa 1 buwan upang mapagaling. Yeh! Haha! Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay natigilan, hindi makapagpabagal ng mahabang panahon. Ito, panalo ba ito? Ano ang mga kasanayang sumabog ngayon sina Daryl at Laura? Napakagulat nito. Hindi ito narinig. Haha, buti, napakagaling. Daryl, kung swerte ka ngayon, magkakaroon tayo ng oras sa paglaon.
Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Donohue, ang mga mata ay tulad ng mga makamandag na ahas, nakatingin kay Daryl, at pagkatapos ay sumigaw kay Jack. Umatras. Boses ay nahulog, ang figure ni Donohue ay kumislap, lumipad sa makapal na itim na ambon sa hangin, at nawala sa paningin ng lahat sa isang iglap ng isang mata. Umatras ka, sigaw ni Jack nang walang pag-aalangan, at tumakas sa malayo kasama ang hindi nabuong hukbo ng kamatayan. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Daryl ng maluwag, sa wakas ay napaatras ang isang malakas na kaaway, hindi ito madali. Umungol sa kanyang puso, nais ni Daryl na tumayo, ngunit wala siyang lakas sa kabuuan, at nadapa lang siya sa lupa. Daryl, nakikita ang eksenang ito, kung si Yvette o Dax at iba pa, lahat sila ay bulalas at dali-dali nilang pinalibutan. Pagdating niya, niyakap ni Yvette si Daryl, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kumusta ka? Okay ka lang? Umiling si Daryl, okay lang ako. Matapos mag-isip ng isang bagay, binaling ni Daryl ang kanyang ulo. Tumingin. Sinulyapan niya si Chester, na nakoma, mabilis, tingnan natin kung ano ang nangyari kay Brother Chester. Kabanata 3130. Lahat ay nagmadali upang suriin. Nakita ko na si Chester ay hindi na nanginginig sa oras na ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit, at nahimete pa rin siya. Tumawag ka. Nakikita ang sitwasyong ito, lahat ay walang magawa. Lalo na si Daryl at Dax ay mas nabalisa pa. Matapos ang labis na paghihirap, dapat wala ng gulo. Huwag biglang pagkatakot. Sa sandaling ito, Bingyaw dahan-dahan lumakad sa paglipas at tumingin sa Chester ni sitwasyon at nagsabi, ang kanyang kaluluwa ay napinsala sa pamamagitan ng soul curse lang ngayon, pero walang mag-alala tungkol sa kanyang buhay. Pagdinig na ito, agad na kumala si Daryl, at pagkatapos ay hindi mapigil ang magtanong, nga pala ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan nila ni Donohue. Bago siya natapos sa pagsasalita, nagambala si Bingyaw ng isang chuckle. Ang kontrata ng kaluluwa ay walang mahusay, malulutas ko ito, ngunit magtatagal. Mahusay. Tuwang-tuwa si Daryl, at mabilis na tinanong kay Dax at iba pa na dalhin si Chester sa Longmen Pass, at makipagtulungan kay Bingyaw upang payagan siyang pretuhin ng mabuti si Chester. Nang maglaon, si Daryl at ang pangunahing mga sekta ay pumasok din sa Longmen Pass upang magsaka. Sa susunod na 2 araw, pinag-aaralan ni Daryl ang paggalaw nina Donohue at Jack habang siya ay naglilinang sa sarili. Marahil ang labanan ay malubhang napinsala, at si Donohue ay hindi nakakita ng mga bagong kilusan. Sa tulong ni Bingyaw, ganap na natanggal ni Chestet ang kontrata ng kaluluwa, ngunit ang kanyang katawan ay mahina at kailangan niyang magpatuloy sa paggaling. Kasabay nito, sinagasan ni Daryl ang milyon-milyong tropa ni Donohue sa Longmen Pass at kumalat sa buong mainland sa loob lamang ng 2 araw. Nasa sabik, si Long Yaotia na malaman ng balita at kaagad na nagpadala ng isang espesyal na utos sa Longmen Pass. Ipahayag ang pasasalamat. Sa 3 araw, nagdala ang messenger ng maraming kayamanan at regalo upang bisitahin ang Daryl sa Longmen Pass. Sa sandaling ito, sa restroom, tiningnan ni Daryl ang maraming nakapagpapagaling na elixir sa harap niya na may kalmadong ekspresyon. Sa harap niya, ang espesyal na envoy na ipinadala ng pamilyang imperyo ng South Cloud ay gumalang na tumabi. Sa pagkakataong ito ay nagawa ko ng hawakan ang Longmen Pass, salamat kay Sectmaster Darby. Nagbigay ng papuri ang messenger. Ngumiti si Daryl, at pagkatapos ay tinanong, gusto kong tanungin ang espesyal na envoy, bakit hindi mo nakita ang prinsesa habang binabantayan ang Longmen Pass sa oras na ito? Hanggang sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Queenie Long at ang Empress ay pareho kinulong ni Long Yaotian. Ito, ang utos ay nagatubili, at sinabi na nakakahiya, ito. Si Quincy ay hindi na panganay na prinsesa, at ang emperador ay napilitan ding tumalikod. Maikling, sabi nito. Sa wakas, gaanong sinabi ng messenger, sino ang mag-aakalang ang kanilang mga kapatid na babae ay magiging masunurin sa kanilang mga tungkulin. Bilang isang reyna, ang kapatid na babae ay buntis ng isang sanggol, at sinabi mo, kung kumalat ang bagay na ito, ang pamilya ng hari ay ano ang mukha. Sa bagay, nagpa siya ang iyong kamahalan na magparada sa imperial na lungsod. Pagkalipas ng 3 araw at tanungin ang publiko sa kanilang mga kapatid. Ano? Narinig ito, nanginginig ang puso ni Daryl, naramdaman lamang niya ang pagbas ng kanyang utak, at tuluyan siyang natigilan.
Sapagkat ang Reyna ay nagdadalang tao ng isang bata at si Quincy ay kapwa. Pinapasok sa bilangguan. Isang taon na ang nakalilipas, nagkaroon ako ng isang gabi kasama ang Queen. At isa pang gabi ng hapunan sa Tagsibol. 2 buwan na ang nakakalipas. Maaaring, ang bata sa kanyang tiyan ay kanyang sarili. Oo, dapat pag-aari niya ito. Sa pag-iisip nito, hindi nakaupo si Daryl. Matapos ang oras na ito, pagkatapos ng pag-alis ng utos, tinawag ni Daryl si Yvette lahat upang magpatuloy sa pagbantay sa Longmen Pass, habang siya ay nagmamadali sa South Cloud Imperial City. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang panig, South Cloud Imperial City. Ang langit ay kulay abo, kasing nalulumbay at mabigat sa kalooban ng isang tao. Sa kanlurang gate ng Imperyo Palasyo, daan-daang mga gwardya ang nagtipon. Sa oras na ito, at pinagsasama nila ang 2 sasakyan sa bilangguan. Sa 2 kotse sa bilangguan, si Quincy at ang Queen ay na-detain ayon sa pagkakakilanlan. Ngayon ang araw ng kanilang mga kapatid na babae upang magparada. Bilang kataas-taasang pinuno ng Southern Cloud Continent, lihim na nagkaroon ng anak ang emperador sa isang lalaki. Ang bagay na ito ay kumalat sa buong lungsod ng Imperial. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ng kanlurang pasukan ng palasyo ay masikip sa mga taong nanunood ng kaguluhan. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.